Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang lista na ating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongko and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Ronnie and Sister Leonie, Brother Gare and Sister Krista Reynosa, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Monteagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Janaline Katrina, Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Misuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Mama Ningning, Buatis Family, Nana Yoli and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Ijiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise del Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine de la Cruz and Family, Sister Yoli Mantig, Sister Meli Montaño, Baby Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Pocohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Monteagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Lina Lopez, Brother Julius Pantigan Family, Sister Faye and MJ Danganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Handa and Family, Sister Sarah Licardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Sabala Family, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Callejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joanne May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Philomena Tugade, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Jennifer Lat, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida Cruz de Leon, Brother Ken, Sister Abby and Baby Z. Reynosa, Brother Reynaldo Morena and Family, Sister Jean, Baby Chino and Baby China Antolin, Brother Nelson, Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melgin Paliago, Brother Lance Rui Abangan, Sister Vanessa Abingosa, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Sister Eunice Cantero and Brother Jonard Paman. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, sa inyo mga kapatid ko sa Iglesia ng Fiel, at gain din po sa inyo, sa mga kapatid sa Iglesia ng Pasong Tamo. At maging sa lahat po ng patuloy na nakikibahagi sa gawain nito. At tayo po ay magpapatuloy sa ating panalangin. At bago po tayo dumako sa panalangin, ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon. Sa Roma chapter 12, sa verse 12, ganito po ang sinasabi. Mga galak sa pag-asa, magmatiisin sa kapighatian, magmatiyagain sa pananalangin. Ito po ay mahalagang paalaala ni Pablo sa mga taga-Roma sapagkat nakita niya ang mga mananampalataya ay dumadaan sa mga mahigpit na pagsubok.
Kaya nga po, itong mga salitang ito ang ipinagkaloob ni Pablo sa kanila upang sa kanilang mga kapighatian ay magkaroon sila ng biyaya na kagalakan. Gayun din po naman tayo, na tayo po ay mga anak ng Diyos. Nagaya din po nila na tayo sa panahon ito ay dumaraan tayo sa maraming pagsubok. Pero ang mahalagang paalaala sa atin na dapat natin gawin sa panahon ito, hindi po ang kalungkutan, kundi ang sabi ni Pablo, mga galak sa pag-asa. Hindi na lang natin, bilang tao, paano tayo magagalak sa pag-asa? Tayo po ay dumaraan sa mga kapighatian. So, kaya sinabi po din ni Pablo, magalak sa pag-asa. Kasi po, ang pag-asa natin, ang Panginoon. Ang pag-asa natin, ang makapangyarihang kamay ng Diyos, ang siyang magbibigay ng katugunan sa lahat ng ating pangailangan. Kaya nga ang sabi niya, magalak sa pag-asa. At higit sa lahat, sa mga pagsubok, sa kahirapan, ang pag-asa natin ay ang ating Diyos. Ang Diyos na matapat, ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na makapangyarihan. Kaya nga po, itong mahalagang mga salitang ito ay tulad po ng mga manampalataya ng una. Ito po ang kanilang pinangahawakan. Ang magalak sa pag-asa, sapagkat ang pag-asa sa kahirapan, sa lahat ng mga pagsubok sa buhay, ang pag-asa natin ay isang buhay na Diyos, mabaging Diyos, makapangyarihan Diyos. Kaya sabi, mga galak sa pag-asa. At pangalawa, itinuro niya rin po yung maging matiisin sa kapighatian. Kasi po, yung mga kapighatian na ating dinaraanan sa panahon ito, ang magpapatibay ng ating pananampalataya. Kaya sabi, magmatiisin tayo sa mga kapighatian. Hindi po tayo sanay magtiis. Kaya itinuturo po dito na maging matiisin tayo sa mga kapighatian. Alam niyo, sa panahon ito, ganun din po kami. Dalawa po kaming may karamdaman sa amin sa bayan. Kaya nga po, pareho kaming nakakaranas ngayon ng kapighatian dahil sa karamdaman. Pero, ang sabi rito ay maging matiisin sa kapighatian. Dahil ang mga kapighatian ito, dito po natin mararanasan. At dito ko po naranasan sa kapighatian ito, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kahabagan ng Panginoon. O nga, bagamat hindi ako nakakatulong magdamag dahil sa aking karamdaman. Pero, yung kapangyarihan ng Panginoon, sabi ko nga sa mga kapatid, fourth floor ang aming bahay sambahan. Pero pag akyat ko at araw ng pagsamba, naroon ang kamay ng Diyos na nagpapalakas sa akin. Kaya nga, sa kapighatian, itinuturo ng Panginoon, maging matiisin tayo, sapagkat sa kapighatian, dito po tayo, tinuturuan ng Panginoon na tayo'y magtiwala, sapagkat sa kabila ng kapighatian, naroon pa rin ang kamay ng Panginoon. Umaalalay sa atin, tumutulong sa atin, magpapalakas sa atin. At ang pangatlo, ang sabi po dito ni Pablo ay, maging matyagain kayo sa pananalangin. So, ito po mga kapighatian ito. Dito po tayo magkakaroon ng katiyagaan sa panalangin. Kasi kapag hindi pa natin nararanasan ang katugunan ng Panginoon, patuloy tayong nananalangin. Patuloy nating inaangkin ang mga pangako niya. At patuloy naman, ginagawa ng Panginoon ang kanyang tungkulin na maranasan natin ang kanyang kapangyarihan, ang katugunan sa lahat ng pangailangan. Kaya nga po, itinuro niya sa atin ito, sa panahon ito, maging matiyagain tayo sa pananalangin. At sa ating pananalangin, ito ang nagbibigay sa atin ng lakas. Ito ang nagbibigay sa atin ng tibay ng pananampalataya. Sapagkat kapag tayo nananalangin, ay dito po natin mararanasan ang sinasabi ng Panginoon. Manalangin kayong lagi upang huwag kayong maglupay-pay. Sapagkat alam ng Panginoon, wala tayong maaasahan lakas sa sarili natin. Kung tayo ay walang panalangin, makakadama tayo ng pandulupay-pay.
Pero yung sinabi ni Pablo, maging matyagain kayo sa pananalangin. Ay ito rin ang sinabi ng Panginoong Jesus, manalangin kayong palagi upang huwag kayong manglupaypay. Kaya tayo po ay magpatuloy sa ating pananalangin. Panginoon, bigyan niyo po ng peace at kapangyarihan sa buhay namin ng kakapatid at nagsalitang ito na kami sa panahon ito ay nakaparanas at dumadaan kami sa maraming kabigatian. Pero sabi niyo, maging matiusing kami at ang inyong mga salita ay nagtuturo sa amin. Magdala kami sa pag-asa sapagkat kayo ay Diyos ng pag-asa sa kagalingan. Kayo ay Diyos ng pag-asa sa mga kahirapan. Kayo ay Diyos ng pag-asa sa lahat ng pagsulong sa buhay. Kaya nga, Ama, nagdagan niyo kami ng pananampalataya upang kami, Panginoon, ay maging matyaga sa pananalangin. Sapagkat sa pananalangin namin matatanggap ang kalakasan, ang kapayapaan, at ang biyaya na kayo na aming Diyos ay aming kasama. Hindi niyo kami iniiwan, di pababayaan na. Panginoon, pagpalain niyo mga pangailangan na kapatiran sa Iglesia ng Piel sa karagdagang taon na kanilang anniversary. Bawat isa ay idagdag niyo ang pananampalataya. Bawat isa ay pagkaloob niyo po ang biyaya ng kagalakan sapagkat kayo, Panginoon, ang gumagawa upang ang Iglesia ng Piel magpatuloy sa mga paglilingkod at patuloy nilang maranasan sa maraming taon naroon ang katapatan ninyo, ang tulong ninyo, kailanman hindi niyo sila pinabayaan. Palain niyo rin kami magkakapatid, marami pong may karamdaman, Ama. Nakakaranas po kami ng mga sakit sa panahon ito. Ngunit kami umaasa na ang inyong mga salita ay katotohanan. Ito ay paraan para kami maging matibigin sa mga pagkikatiyan. Umaasa kami ang makapangyarihan ng mga kamay na ang inyong mga pangako na kami ay mayroong kagalingan sa panalangin ng pananampalataya. Ang mga sakit namin, Panginoon, sa aming pagbahayag, umaasa kami na magdadala kayo ang kagalingan, kalakasan, kaginawaan, at ang pangangailangan kapatiran sa Iglesia ng Pasong Tamo. May nangangailangan ng lakas ng inyong palakasin, may nangangailangan sa kahirapan inyong abutin, at lahat po, Panginoon, ng mga pangailangan na sa inyong pagpalang na kamay. Umaasa nga po ako ang pag-aaling at kagamitan pinagkaroon niyo sa amin at ang lahat ng pangangailangan namin magkakapatid. Kami po ay inyong aabutin, tutulungan, sapagkat kayo na aming Ama ay tapat magpakailanman. Ang inyong habag ay hindi na iubos at ang kapangyarihan ninyong pag-ibig sa amin mananatiling magpakailanman. Maraming salamat. Ang kapurihan at kaluwalhatian ay aking ibinabalik sa inyo. At ang lahat ng ito, Ama, ay aking hinihingi, ibinagkang salamat. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. All things work for our good, though sometimes we can't see how they could. Struggles that break our hearts seem true, sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us. His ways are not our own, so when our pathway goes dim and just don't see Him, remember you're never alone. God is too wise to be mistaken.
good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. He sees the master plan, and he holds our future in his hand. So don't live as those who have no hope, for our hope is found in him. We see the blessed clearly, he sees the first and the last, and like a tapestry, he's weaving you and me to someday be just like him. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart. He alone is faithful and true. He alone knows what is best for you. When you don't understand, when you don't see his plan, when you can't trace his hand, trust his heart.